At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng social media na hatid sa inyo ni Madam Chika. Isang malaking usapan ngayon ang patong-patong na kaso na kinakaharap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayon sa mga ulat, may mga kasong kinasasangkutan ng Pangulong mula sa mga isyong administratibo hanggang sa mga aligasyon ng hindi tamang paggamit ng pondo. Ano nga bang kasong ito at ano nga magiging epekto sa kanyang pamumuno? Alamin natin muli sa ulat. Unahin natin ang mga kasong kinasasangkutan ni Pangulong Marcos na nauugnay sa mga isyu ng gobyerno. Isa sa mga pangunahing kaso ay ang negasyon na hindi tamang paggamit ng pondo mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa ilang mga mambabatas, may mga ulot naglalabas ng impormasyon tungkol sa hindi tamang pag-audit sa mga pondo ng ilang mga ahensya ng gobyerno na pinangungunahan ni Marcos. Bagamat wala pang pinal na desisyon, ang mga kasong ito ay naging sanhi ng mga isyu ng tiwala sa gobyerno. Bukod dito, napapabalita rin ng mga kasong may kaugnay sa hindi pagkilos o pagkaantala sa mga proyekto ng pamahalaan, lalo na sa mga sektor ng edukasyon at kalusugan. May mga nag-aakusa na hindi sapat ang naging aksyon ng Pangulo sa pagpapabilis ng mga proyekto at ayuda sa mga sektor na ito, na malaki naging epekto sa mga mamamayan ng mga nalalapit na krisis. Isa pang isyu na kumakalat sa balita ay ang mga kontrobersyal na desisyon ng Pangulo ukol sa ilang mga pag-aari ng pamilyang Marcos, lalo na ang mga pondo mula sa mga yamang kanyang pamilya na pinag-uusapan sa korte. Ayon sa ilang mga kritiko, may mga hindi pa na ipapaliwanag na ari-arian at yaman na dapat pinapaliwanag sa publiko. Tinutukan ngayon ng eksperto kung paano ito makakaapekto sa kredibilidad ng Pangulo. Maliban sa mga administratibong isyu, may mga aligasyon din ng mga human rights violations na pinupukol laban kay Pangulong Marcos, kasama na rito ang mga isyu ukol sa mga hakbangin ng pagpapatupad ng batas at pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga pwersa ng gobyerno at ilalim ng kanyang administrasyon. Tinututukan ito ng mga grupong nagpapatanggol sa karapatang pantao. Sa kabila ng mga kasong ito, patuloy nakakatanggap si Pangulong Marcos ng suporta mula sa mga taga-suporta at ilang mga politiko. Ayon sa kanila, ito raw ay bahagi ng normal na proseso sa politika at walang sapat na batayan upang magdulot ng malaking epekto. Sa pamumuno naman ni Pangulo, ngunit hindi rin maikakaila na maraming mga kritiko ang patuloy na nag-aalala at nagsasabing dapat maging tapat at transparent ang gobyerno sa mga usaping ito. Sa kabila ng mga kaso at aligasyon, hindi pa rin malinaw kung ano magiging epekto nito sa hinaharap ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Tinututukan natin ang mga susunod na kaganapan at kung paano ito maaapektuhan ng mga plano ng gobyerno para sa bansa. Samantala, patuloy ang pag-uulat sa mga isyong ito upang maging malinaw sa publiko kung anong hakbang na ginagawa ng Pangulo upang maidinisin ang pangalan ng kanyang administrasyon. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para update ka sa aming bagong balita.